Akala nyo ba, alam nyo na ang history ng Northern Samar? Akala nyo ba Katarman lang ang bida ever since? Well, prepare to have your minds blown. Alam nyo ba na bago naging kapital ang Katarman, dumaan muna tayo sa mga tago na ilog? Ang Northern Samar ay hindi lang isang probinsya. It's a series of ghost capitals. Tara, let's travel back in time. Travel back to 1596. Imagine, puro gubat, walang kalsada. Noong dumating ang mga Jesuit missionary, pumasok sila sa loob ng malaking ilog at doon nila tinayo ang Katubig. Ito ang original na kabisera o kapital ng rehiyon na tinawag noon na Ibabaw. For almost 20 years, Katubig was the heart of the North. Safe, tago at payapa. Pero ang history, mahilig sa plot twist. Fast forward to 1616. Nagbago ang priorities ng Spain. Gusto nila ng pera at ang pera ay nasa galleon trade. Nilipat ang kapital sa Palapag. Bakit Palapag? Kasi ito ang window to the Pacific. Dito tumatambay ang mga dambuhalang barko bago ang mahabang biyahe papuntang Acapulco, Mexico. Palapag became so powerful na dito rin sumiklab ang sikat na Somoray Rebellion noong 1649. If Katubig was the safe house, Palapag was the international port ng Samar. Pero wait, there's a secret capital na di nyo alam. Alam nyo ba na noong 1848, ang munting isla ng Kapul ang naging capital ng buong probinsya ng Samar? Yes, as in ang buong isla ng Samar. Dahil sa gitna siya ng San Bernardino Strait, ang Kapul ang naging guard dog laban sa mga invaders. At ito ang pinaka-unique. Sila lang ang bayan sa norte na hindi nagwawaray. They speak in a Bacnon, isang lingwahe na kasing tibay ng kanilang fortress church. Isipin mo, sa isang maliit na islang to, pinatakbo ang buong Samar noon. Dito na papasok ang Bubon. Kung ang Katubig ang ugat, ang Bubon ang naging matibay na pundasyon sa mainland. Founded in 1863, Bubon was the Pueblo Matriz, ang inang bayan. Alam niyo ba na noon, ang Katarman ay bahagi lang ng Bubon? Yes, Bubon was the center of spirituality and early education. Dito rin tinayo ang isa sa pinakaunang seminaries sa rehiyon. Bubon was the big sister, ang bayan na nag-alaga sa mga karatig lugar bago sila naging independent. Eto na ang plot twist. Bago naging opisyal ang Northern Samar, may isang bayan na halos nakasungkit na ng korona, ang Lawang. Kilala ang Lawang noon bilang the Paris of Samar. Sila ang sentro ng kultura ng mga Kastila at ng mga mayayaman. Noong early 1900s, Lawang was the most important town in the north. Sila ang seat of the 3rd district ng Samar. Kung usapang ganda, yaman at impluensya, ang pagbabasehan, dapat Lawang na ang kapital. Pero may isang problem, geography. Habang ang Lawang ay isang isla na kailangan mo pang magbangka, may isang underdog na biglang bumilis ang pagtakbo, ang Katarman. Ano ang secret weapon ni Katarman? Space and education. Noong 1918, tinayo ang Katarman Agricultural School na naging University of Eastern Philippines or UEP. Nagkaroon tayo ng airport at dahil flat ang lupa sa Katarman, madaling gumawa ng mga kalsada na nagdudugtong sa buong isla. Mula sa ilog ng Katubig, sa dagat ng Palapag at Kapul, sa ganda ng Lawang, sa paggabay ng Bubon, hanggang sa progress ng Katarman. Ang history natin ay hindi lang tungkol sa isang bayan. It's a team effort. Tagasan ka sa mga capitals na to? I-flex mo na ang bayan mo sa comments. I-share mo to para malaman ng lahat. Ang Northern Samar ay hindi lang probinsya. It's a story of greatness.